Mga nasa 4 o nasa 5 taon pa lang ako na siguro hindi naman sinasadya ay napakwento si mama ng isang nakakatakot na kwento. Hindi na malayan na mapasa hanggang ngayon ay maaalala ko pa rin ang kwentong ito. Meron daw 2 bata na napadpad sa isang bahay sa hindi malamang kadahilanan. Ang pinaka-interesting part talaga nito is habang nagsisimula siyang magkwento ay sinisimulan kong i-picture out yung mga pangyayari. Ang 2 magkapatid ay nasa isang madilim na kwarto. Sila ay nagtatago sa itaas ng refrigerator. Sila ay nagtatago dahil ang bahay ay pag-aari ng isang nilalang na kumakain ng tao. Habang nagkukwento siya, napipicture out ko yung 2 bata pero hindi klaro yung mga mukha. Tapos siguro ang laki ng rep para magkasya sila doon. Tapos biglang bumukas yung pinto at pumasok yung nilalang. Hindi sila kumikibo at pinipigilan nila yung paghinga nila. Habang ini-imagine ko yun, ay tumitibok-tibok din yung puso ko sa kaba. Baka mahuli sila. Tahimik lang talaga sila doon sa taas ng ref. Nung makaalis na yung nangangain ng tao daw, ay saka silang 2 nakatakas sa bahay na iyon. Dumaan ang maraming taon at napaisip ako kung saan niya napulot ang kwentong yun hanggang sa napanood ko ang Hansel and Gretel. Yung 2 bata sa bahay ng bruha. Hindi naman nasabi na bruha yung kwento sa amin, pero parang may pagkahawig din sa kwento nito. Yung gagawing dessert sina Hansel and Gretel. Sarap. Wow! Sarap. Ito ay tungkol sa isang sinungaling na bata. Isang gabi, nagsisigaw siya. Sonag! Sonag! Tolang! Tolang! Nabulabog ang mga kapitbahay at nagsilabasan ng kanilang mga pamamahay. Saan? Saan? Sabi ng ilan. Jok, jok, jok! Jok, jok, jok! Sabi ng sinungaling na bata. Nadismaya ang mga kapitbahay na nadistorbo sa kanilang pagpapahinga. Sumunod na araw, kinagabihan. Sonag! Sonag! Nagsilabasan na naman ang mga kapitbahay at nagkagulo. Saan? Saan? Saan ang sunog? Sabi ng isang kapitbahay. Wala. Sabi ng sinungaling na bata na parang natutuwa pa dahil nagkagulo at nakakuha siya ng pansin. Tila galit na ang mga kapitbahay dahil sa kasinungalingan at nagsiuwian na sila sa kanilang mga tahanan. Nasipa ng kuratsa ang lampara at nabasag sa sahig. Sumiklab ang sunog. Nagising ang sinungaling na bata at lumabas ng bahay. Sunog! Sunog! Walang lumabas sa bahay ng mga kapitbahay at patuloy na lumiliyab ang bahay ng bata. Natangis ito habang pinagmamasdan ang bahay na nasusunog at walang pumapansin. Dumaan ang maraming taon. Narinig kong muli ang kwentong ito sa school namin. Konti lang ang pinagkaiba nito sa naikwento ng nanay namin. Pero feeling ko ito yung naging referensya noon. Ang naikwento sa school ay tungkol sa batang sinungaling na nagsabing may magnanakaw daw na tinangkang tangayin ang mga alagang baka. Tulad sa naikwento ng mama ko, 2 beses din napagtripan ng batang sinungaling ang mga tao sa barangay nila. At sa pangatlong pagkakataon na may magnanakaw na nga, na aktong nagnanakaw ng baka, hindi nagsilabasan ang mga tao para tumulong. Ang baka! Ninanakaw! Ang baka! Ninanakaw! Wala talagang tumutulong. Sigaw lang siya ng sigaw. At pasimple lang yung kumukuha ng baka.
Brown out noon. Ang boring. Ito naman si Mama, may nakwento na naman. Tungkol ito sa kung saan daw mapupunta ang isang tao pag pumanaw na. Ang sabi niya, nakita niyo ba ang aso sa kapusa? Pati kalabaw. Di ba? 4 yung mga paa nila? Oo, sabi ko noon. Kasi pag may kasalanan daw yung tao, habang nabubuhay, mapaparusahan daw ito pag namatay. Kaya daw sila nagiging hayop. Gagapang sila pag nabuhay ulit. Tingnan yung mga aso, di ba matalino? E paano yung mga uod sa kabulate? Yun na nga daw pag matindi yung kasalanan. Pagkakaitan daw ng karapatan makagalaw ng maayos. Kinabahan ako bigla. Paano kung maging kuhol ako? Tapos biglang maapakan? Pak dunot. Noong mga time na yun ay napaisip ako kasi iba yung pagkakaalam ko na kung mabait ka, mapupunta ka sa langit. Andoon si San Pedro, saka yung manok na pula. Kung masama ka naman, mapupunta ka sa impyerno. Andun si Satanas. Naalala ko tuloy yung pilosopo kong classmate. Sabi ko noon, grabe naman, ang init ngayon, parang nasa impyerno. Sabi niya, bakit? Nanggaling ka na doon? Sabi ba namang ganun? Wala, nasingit ko lang. Well anyway, going back sa kwento. Lumipas ang mga panahon at natukoy ko ang reference sa kwentong ito. Ito ay ang reincarnation. Pag ikaw ay namatay, ang iyong kaluluwa or soul, char, ay mapupunta sa mga bagay na may buhay. Ganon. So ang soul, magta-travel yan sa halimbawa, itlog. Pero hindi naman natin alam kung anong itlog ito. At ito ang version ko ng reincarnation. Charet. Sa kabuuan, ang ilang mga naikwento sa aming mga magkakapatid noong kabataan ay meron namang pinagbasihan.